Kabanata 201 hanggang 205. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, kung gayon, dapat ay mas matanda ako sa iyo ng kalahating taon. Ano ang pangalan mo? Sinabi ng maliit na matabang lalaki, ang pangalan ko ay Shu Lizzy, tinatawag ako ng lahat ng merienda. Maaari mo rin akong tawaging ganyan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, sino sa atin ang mas magaling kaysa sa ibang foodie, tatawagan kita sa iyong pangalan. Nandito ka rin ba para lumahok sa kompetisyon? Tumango si Shu Lizzy, oo, oo. Medyo masaya ka dito, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng dagat. Mag-swimming ako sa dagat mamaya. Ipakilala mo ako agad, ano ang nasa dagat? Mas maganda ang mga bagay. Ito ay talagang isang foodie. Tumingin muli si Tang Wulan sa kamay na kanyang iniabot, kaya kumuha siya ng isa pang piraso ng tuyong isda mula sa storage ring at iniabot ito sa kanya. Napakaraming masasarap na bagay sa dagat. May matatamis na sea urchin at si ginseng. Masarap at maimpluwensya. Masarap din ang bluefin tuna. Aba, may malalaking igat. Ang karne ang pinakamatamis. Para sa mga alimango, I suggest kung kumain ka ng golden-haired crab, mas masarap sila kesa sa napakalaking king crab. Para sa mga lob sa East City na East Lob, I think mas malambot ang lob sa China, ay. Kahit na ang presyo ay medyo mas mahal, ang karne ay mas malambot sa gilid. Sabi ni Tang Wulan na parang ilang kayamanan. Ang mga mata ni Shu Lizzy ay patuloy na nagniningning, at siya ay patuloy na lumulunok ng laway, okay, mahusay. Pagkatapos ng laro, isasama mo ba ako upang kumain? Hindi na ako makapaghintay. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, depende sa oras. Mag-iiwan ako sa iyo ng numero ng komunikasyon, at maaari mo akong tawagan muli. Hindi niya akalain na ang organizing committee ng Sky Sea Alliance ay nag-ayos ng sapat na pagkain para sa kanya. Gusto kong lumabas para maghanap ng makakain, at walang masama kung magdala ng kaparehong kagustuhan sa pagkain. Nagpalitan ng communication numbers ang dalawa. Biglang umalangaw-ngaw ang isang kaaya-aya ngunit medyo malamig na boses, mga paninda ng merienda, bakit ka pumunta dito? Marunong ka namang kumain, turn natin kaagad. Sabay na tumangala si Tang Wulan at ang consignor ng merienda na si Shu Lizzy, at nakita ang isang batang babae na naglalakad palapit sa kanila. Ang batang babae ay mukhang kapareho ng edad, halos kaedad ni Shu Lizzy, nakasuot ng kaparehong berdeng sportswear gaya ni Shu Lizzy, maliban sa ang mga damit na mukhang medyo namamaga kay Shu Lizzy ay mukhang balingkinitan at katamtaman kapag isinuot sa kanya. Ang gininto ang nakapusod ay nakatali sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang malalaking asol na mga mata ay napakaganda, na may mahabang pilikmata, nakatugman ng kay Tang Wulan. Ang balat ay patas at maislan, na may parang halaya na texture sa ilalim ng araw. Bata pa rin siya, sa opinyon ni Tang Wulan, dapat siya ay halos kapareho ng kanyang sarili, ngunit siya ay may tuwid na mukha at malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, na mukhang isang maliit na may sapat na gulang. Nang makita siya, si Shu Lizzy ay parang daga na nakakakita ng pusa, mabilis na tumalon, at tapat na nagsabi, Sister Xinglan, nagkamali ako, ngunit gutom na gutom ako. Tingnan mo, kung hindi ako kumain ay busog ako at wala akong lakas, tama ba? Tara na. Kumaway ang dalaga sa kanya. Hindi niya sinasadyang nakita si Tang Wulan na kumakain ng tuyong isda sa tabi niya. Naiinis niyang sinabi, huwag mong kainin ang lahat mula sa lahat, hindi mo alam kung paano ang mundo ngayon. Marami bang masamang tao? Ang taba sa mukha ni Shu Lizzy ay kumaibot, at medyo nahihiya siyang tumingin kay Tang Wulan, at binigyan siya ng isang kilos na bumalik sa soul communicator para makipag-usap, tumakbo ng mabilis, at sumunod sa babae ng masunurin. Medyo boring na hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang mukha, iniisip sa sarili, mukha ba akong masamang tao? Sino iyon ngayon lang? Lumapit si XCXC at nagtanong. Sa isang sulyap pa lang ay nakita na niya ang dilaw na buhok, at nakaramdam siya ng pagtataka. Nagkibit-balikat si Tang Wulan, hindi ko alam, kausap ko lang si Shu Lizzy tungkol sa kanyang karanasan sa pagkain. Sa sandaling ito, kumalat ang tunog ng broadcast sa buong madla. Ngayon ang simula ng Sky Sea Alliance Grand Competition. Espesyal naming inimbitahan ng team mula sa Shrek Academy na makipagpalitan ng ideya sa aming mga nakaraang kampyon. Dahil sa malakas na lakas ng Shrek Academy, ang aming mga palitan at talakayan sa oras na ito ay batay sa cross-age ang mga palitan sa entablado. Hamani ng Shrek Academy Junior 7 sa aming Sky Sea Alliance Youth Group 7's Championship. Susunod, gusto kong imbitahan ang parehong partido sa entablado. Grupo ng kabataan sa grupo ng kabataan. Napasulyap si Tang Wulan kay Shu Xiaoyan na katabi niya na medyo nagulat, at tama siya. Talagang isinasaalang-alang ng tuktok ng Sky Sea Alliance ang isyu ng kumpiyansa. Gayunpaman, kung matatalo ang youth team laban sa youth team, natatakot ako. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay nasa likod pa rin. Ito ang huling kampyon ng grupo ng kabataan na naglaro sa ngalan ng Liga ng Tianhai. Ang 7 mag-aaral mula sa Tianhai Academy ay higit sa 20 taong gulang sa taong ito at maaari lamang lumahok sa kompetisyon ng pang-adulto na grupo.
Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng silver na uniforme ng team, mukhang bayani, 5 lalaki at 2 babae, maayos at pare-pareho ang kilos. Sa unang tingin, sila ay mahusay na sinanay na malalakas na lalaki. Ang lahat ay puno ng enerhiya, na may kaunting ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang kulay ng excitement. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay ang mga tao sa kabilang panig ng ring. Hindi niya kilala ang 5 taong naglalakad sa harapan. Nakasuot sila ng green sportswear. Lahat sila ay mukhang 14 o 5 taong gulang. Ngunit nakilala niya ang 2 taong naglalakad sa dulo sa isang sulyap. Kung tutusin, kakahiwalay lang nila kanina lang. Hindi ba ang maliit na taong grasa na si Xu Lizi at ang babaeng tinawag niyang Xinglan? Kung ikukumpara sa iba, halatang mas bata sila, at kilalang kilala sila sa entablado. Hoy, silang dalawa. Bakit nasa stage din sila? Natural na nakilala ito ni XCXC. Nataranta na sinabi ni Xu Xiaoyan, ang bawat tao'y halos magkasing edad, bakit napakalaki ng agwat? Oo. 10 taong gulang na silang lahat, ngunit nagawa nilang umakyat sa entablado sa exhibition game. Higit sa lahat, ang pagiging nasa entablado ay nangangahulugan na kinakatawan nila ang maalamat na Shrek Academy. Maging si Tang Wulan ay hindi maiwasang makaramdam ng inggit sa kanyang puso. Hindi katakataka na ang batang babae na nagngangalang Xinglan ay mukhang napakamayabang, at mayroon talaga siyang mayabang na kapital. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kanilang lakas. Sa humigit kumulang 10 taong gulang, sila pa kaya ang ikatlong ring powerhouse. Nagkita-kita ang 2 partido sa entablado. Ang 7 tao sa Sky Sea Alliance ay halatang medyo mas matangkad kaysa sa iba, at walang alinlangan na kitang-kita ang agwat ng edad. Ito ay isang pagkakaiba sa edad na higit sa 5 taon. Sa panig ng Shrek Academy, ang pinuno ay isang 15 taong gulang na binatilyo. Ang kanyang hitsura ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit siya ay may hindi maipaliwanag na ugali. Nakatayo roon, bagamat bata pa siya si Yuan Yuyuze, ilang hakbang pasulong, at agad na naging tuon ng atensyon ng madla. Idinilat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at inaabangan din niya ang ganitong uri ng labanan. 7 versus 7, ito ang pinaka-mainstream na laban ng koponan. Pagkatapos ng 10,000 taon ng pag-verify, ang bilang ng mga tao na ito ay pinakakaaya-aya sa pagganap ng Soul Master. At ang mga taong ito sa entablado ay kumakatawan sa pinakamahusay sa 2 pangkat ng edad na ito, lalo na ang mga kabataan mula sa Shrek Academy. Anong antas ng lakas ang maaari nilang maabot? Bago niya nalaman, si Tang Wulan ay walang kamalay-malay na inihambing sa kanila sa kanyang sariling isip. Ang pag-target sa malakas ay ang tanging paraan para sa karamihan ng mga motivated na tao. Sandaling nagpakilala ang 2 partido, at napagtanto ni Tang Wulan na ang babaeng nagngangalang Xu Lizi ay pinangalan ng Ye Xinglan, na isang magandang pangalan. Ang referee ay isang matandang lalaki na may malalim na paghinga, at ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi mababa sa unang tingin. Susunod, magsisimula ang laro. Ang singsing ay hindi partikular na malaki, hindi ito kasing laki ng karaniwang larangan ng pagsasanay ni Tang Wulan, na napapailalim sa mga hadlang sa oras, pagkatapos ng lahat, ang nakaraang oras ng pagtatayo ay masyadong maikli. Sa makatuwid, ang buong talahanayan ng kompetisyon ay mas mababa sa 50 metro ang lapad. Bagamat ang 14 na tao ay hindi siksikan sa entablado, hindi sila partikular na may kaya. Kakatawag pa lang ng referee ng mga salitang pagsisimula ng laro, at ang unang nagsimula ay ang 7 mula sa Shrek Academy. Si Xu Lizi ang unang bumaril. Pinisil niya ang kanyang kanang kamay, kumikinang ang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw na spirit ring ang bumangon, ang unang spirit ring ay kumikislap, at parang may lumilipad mula sa kanyang kamay. Dahil sa malayuan, hindi malinaw na makita ni Tang Wulan. Iniisip ko lang na walang kabuluhan ang bagay na iyon, bakit parang steamed bun? Kanya-kanya itong kinuha ng 6 na tao at isinaksak sa bibig. Ang isa pang teenager na babae ay sumigaw ng malinaw, 3 bilog ng spirit rings ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw at 1 purple, ang pinakamagandang spirit ring na tumutugma, sa itaas ng kanyang kanang kamay, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag. Isa itong pagoda na may 7 palapag. Sa ilalim ng spirit ring, ang 3 layer sa ibaba ay kumikinang ng sabay, na nagiging 3 sinag ng liwanag, na bumagsak sa binata na sumugod sa harapan ni Yuan Zuyuze. May mahabang chant ng dragon mula sa bibig ng binata, at biglang namaga ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang mga braso, na naging ekstraordinaryong lakas. Sa ilalim ng kanyang mga paa, 4 na singsing ng espiritu ang umakyat, 2 dilaw, 1 lila at 1 itim, at mayroong 10,000 taong mga singsing na espiritu. Nakaramdam si Tang Wulan ng bahagyang init sa kanyang katawan, na parang may naramdaman siya. Kaagad pagkatapos, nakarinig siya ng malakas na kulog mula sa entablado. Ilang tao sa audience ang malinaw na nakikita kung ano ang nangyayari, ngunit bigla nilang nakita na isang malakas na asul na liwanag ang sumabog sa gitna ng entablado, at pagkatapos ay binalot ng malaking kulog at kidlat ang buong entablado.
Nagmamadaling inactivate ni Tang Wulan ang Purple Demon Eye, ngunit ang lahat sa entablado ay tila na-distort ng Azul-Violet na Thunderlight. Kahit na ang Purple Demon Eye ay halos hindi makita ang kulog at kidlat ng mas malinaw. Kasabay nito, napansin din ni Tang Wulan kanina na sa 7 tao sa kabilang panig na naluklok sa kapangyarihan sa ngalan ng Sky Sea Alliance, 3 ang pang-4 na ring at ang 4 pa ay ang ikatlong ring. Ang 3-4 na singsing ay 2 dilaw at 2 purple na spirit ring, at ang mga espiritu ay hindi nakakakita ng malinaw. Ngunit sa oras na ito, lubusan silang binalot ng malakas na kulog at kidlat. Ito. Hindi ko makita ang larong ito. Hindi lamang unti-unting nawala ang kulog at kidlat pagkatapos ng pagsiklab, ngunit may takbo ng paglakas at paglakas. Malabo pang ang nakita ni Tang Wulan na sa gitna ng kulog at kidlat, tila may kulog na dragon na nagngangalit sa entablado. Iyon lang ang nakikita niya, at pagkatapos, wala na. Makalipas ang halos 1 minuto, tapos na ang laro. Ang 7 tao na naglaro sa ngalan ng Sky Sea Alliance ay nahiga na lahat sa entablado, at ang mga taong naglaro sa ngalan ng Shrek Academy ay napanatili pa rin ang paunang porma sayon. Ang bunsong sina Xu Lizhi at Ye Xinglan ay nasa likod ng koponan. Si Ye Xinglan ay tila hindi kailanman nakakuha ng shot mula simula hanggang katapusan. At si Xu Lizhi ay tila may pinalamanan sa kanyang bibig, tulad ng pinatuyong isda na ibinigay ni Tang Wulan sa kanya noon. Natahimik ang mga manunood, at ilang sandali, ang stadium na may kapasidad na 80,000 katao ay naging tahimik. Bahagyang yumuko ang binata, na pinamumunuan ng Shrek Academy, upang salubungin siya, at pagkatapos ay inakay ang kanyang koponan na patayin ang entablado. Nakikipag-away sa iba't ibang edad, hindi nakakatagal ng 1 minuto. Ito ay tulad ng isang patayan. Kahit na ang mga miyembro ng Sky Sea Alliance ay hindi nagsagawa ng kanilang mga kakayahan. Masyadong mabilis ang opensa ng Shrek Academy, at para itong isang marahas na bagyo. Ang pagsiklab sa sandaling iyon ay parang paggising sa isang higanteng dragon sa entablado ng kompetisyon, at nilamon nito ang kalaban sa napakaikling panahon. Nagbubulungan. Ang boses ng paglunok ng laway ay nanggaling sa paligid. Lumingon si Tang Wulan para tingnan, at nakitang nanlaki ang mga mata ni Xi. Ito ba ang lakas ng Shrek Academy? Tao ba talaga sila? Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan, mukhang ito nga. At saka, tila ang bilang ng kanilang mga spirit ring ay hindi hihigit sa atin, ngunit ang kanilang pagtutulungan at lakas ng pagsabog ay talagang nakakatakot. Hindi nakakagulat na si Mr. Wu ay palaging binibigyang diin nilang lahat ang ating pagtutulungan. Masyadong malakas ang kanilang lakas. Mukhang wala lang ang pagtutulungan nila, pero parang may superimposed effect. Kung hindi, gaano man kalakas ang nangunguna, imposibleng talunin ang kalaban na 7 sa pagsabog ng isang solong tao. Dapat may lihim dito. Mukhang hindi lang sila may mga espiritu, kundi pati mga purong espiritong singsing. Sa madaling salita, maaari silang makuha sa pamamagitan ng pangangaso ng mga spirit bones. Ang pambihirang ekspresyon ni Xu Xiaoyan ay mukhang medyo solemn na. Sa family history, siya at si Xi ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa kay Tang Wulan sa yugtong ito sa mga tuntunin ng mga insight. Ngunit kaya, mahinang sabi ni Gu Yu. Si Tang Wulan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka at nakita ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Wala na ba itong hihigit pa dyan? Kaya ano ang makapangyarihan? Kapag umabot tayo sa kanilang edad, tiyak na mas malakas tayo kaysa sa kanila. Si Gu Yu ay tila nagsasalaysay ng isang bagay na tiyak na mangyayari. Walang mas mahusay kaysa sa kanila. Isang malamig na boses ang tumunog, sabay-sabay na umaakit sa mga mata ng 4 na tao. Hindi ko alam kung kailan dumating si Wu Changkong sa kanila. Ito ay mga mag-aaral lamang mula sa panlabas na patio ng Shrek Academy. Malamig na sabi ni Wu Changkong. Panlabas na patio. Alam ng lahat na ang Shrek Academy ay nahahati sa panlabas na patio at sa loob na patio, at ang panloob na patio ay ang tunay na piling tao ng Shrek. Ang mga natatanging kabataan ba na ito ay nasa labas lamang ng patio? Sa pagkakataong ito, maging si Gu Yu ay may gulat sa kanyang mga mata. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, maaaring makapasok sa panloob na patio ang mga namumukod-tanging estudyante sa panlabas na patio, at mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Ang threshold para sa pagpasok para sa panloob na patio ng Shrek Academy ay 16 na taong gulang, at wala pa sila sa edad. Kaya't hindi ito dapat ang panloob na patio. Ang pinakakarapat-dapat sa iyong pansin ay ang 2 batang manlalaro. Ang kakayahang lumabas sa Shrek ay nasa edad na ito. Pambihira, maging ang mga disipulo sa looban na nakatakdang maging. Pagkasabi nito, huminto siya, ang iyong pinakamalakas na katunggali sa hinaharap. Sa sandaling sinabi ito ni Wu Changkong, nagulat silang 4 na si Tang Wulan, ang pinakamalakas na katunggali. Ano ang ibig sabihin nito? Teacher Wu, bakit tayo makikipagkompetensya sa kanila? Tak ang tanong ni Xu Xiaoyan. Sinulyapan siya ni Wu Changkong at sinabing, dahil, ang layunin ko sa pagsasanay sa iyo ay umasa na balang araw ay makapasok ka sa loob ng looban ng Shrek Academy at matupad ang aking hindi natupad na hiling.
Sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, hindi ka ba pumasok sa panloob na patio noon? May kaunting pait sa gilid ng bibig ni Wu Changkong, nakapasok na ako, ngunit hindi pa ako nakakapagtapos. Dragon Eyes. Ang pangalang ito ay biglang lumitaw sa isip ni Tang Wulan. Nabigo si Teacher Wu na makapagtapos mula sa panloob na patio. Dahil ba sa namatay na taong ito? Masyado pang malayo para pag-isipan mo ito ngayon. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay magsikap. Para makapasok sa Shrek Academy, kailangan mong maglakad ng mahaba, malayo. Kumpleto na ang draw, at bukas na magsisimula ang laro. Hindi sinabi sa kanila ni Wu Changkong kung sino ang mga kalaban nila sa draw. Mga kompetisyon ng individual at koponan, ang unang round ay isang knockout. Kapag natalo ka, matatanggal ka. Ang parehong mga laban ay lalaruin bukas, gayon din ang unang round ng Forge Competition. Sa makatuwid, kailangang lumahok si Tang Wulan sa 3 kompetisyon ng sabay-sabay. Simple lang, tiningnan niya ang oras ng lottery, staggered sila, at walang overlap, otherwise, it would really be a bad choice. Ang unang gaganapin ay ang kompetisyon ng panday, dahil kakaunti ang panday at hindi na kailangan ng masyadong maraming espasyo. Ang mga individual na kompetisyon at kompetisyon ng pangkat ay gaganapin sa 8 subfield ng SkySea Alliance Grand Tournament. Si Tang Wulan ay itinalaga sa Tianhai Stadium, hindi kalayuan sa forging competition. Ito ang swerteng natamo sa draw. Dito rin gaganapin ang mga laban ng koponan, sa hapon. Sa umaga, hanggat hindi magtatagal si Tang Wulan para mabuo ang master competition, natural na magkakaroon siya ng oras para lumahok sa individual na kompetisyon. Hindi sila tinulungan ni Wu Changkong sa anumang pagsusuri, ni hindi sila binigyan ng anumang mga payo. Sinabihan na lang niya silang bumalik sa hotel para maghanda sa laro, at saka umalis. Irresponsibleng tao talaga si Teacher Wu. Hindi napigilan ni Xie na bamulong. Sumulyap si Guyu sa kanya, bakit hindi mo sabihin sa harap niya? Si Xu Xiaoyan ay mas direkta, sasabihin ko kay Teacher Wu na magsalita ka ng masama tungkol sa kanya. Galit na sinabi ni Xie, paano kita naggalit, kaaway ba ako ng klase mo? Ngumiti si Xu Xiaoyan, sino ang nagpapamukha sa iyo ni Teacher Wu at gwapong Wulin? Ngumuso ng masama si Xie, gwapo si kuya, natural may makakaintindi sa hinaharap, pero hindi mo naiintindihan. Bumalik ka. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit hindi tayo binigyan ni Mr. Wu ng masyadong maraming pointer ay dahil wala ng silbi ang mga pointer ngayon. Kaya't maaari na lamang tayong umasa sa ating mga sarili. Bukas ng umaga ay magkakaroon tayo ng individual na laban, at susubukan natin ang ating makakaya. Para sa laro ng koponan sa hapon, maaari tayong gumawa ng mga taktika pagkatapos makita ang estado ng oras. Nahulaan ni Tang Wulan ang mga iniisip ni Wu Changkong na 7 o 88. Sa kanilang edad, naisagawa na nila ang pinaka-aktwal na pagsasanay sa labanan. Masasabing nakatatak na sa buto ang labanan, sa platforma ng pag-akyat noon. Ang karanasan ni Zong ay bumubuti pa pagkatapos sa ilalim ng panggigipit ng gurong si Wu. Palagi silang lumalaki. Paano ang isang malakas na kalaban? Tungkol sa Spirit Ring level, ngayon ang SkySea Alliance team ay halatang mas malakas kaysa sa 7 teenager sa Shrek Academy, ngunit hindi pa sila nakakatagal ng 1 minuto sa ilalim ng pag-atake ng iba. Ang edad o kahit na ang antas ng singsing ng espiritu ay hindi isang problema. Ang pangunahing tanong ay kung gaano sila makakapaglaro sa labanan at kung paano nila matatalo ang kalaban. Naniniwala si Tang Wulan na kahit na makatagpo sila ng isang partikular na makapangyarihang kalaban, hanggat maaari nilang ganap na ipakita ang kanilang lakas, kahit na matalo sila, hindi magsasalita si Teacher Wu. Ang SkySea Alliance Grand Tournament ay nagpaunlad sa buong SkySea City. Hindi lang ang mga taga SkySea City ang gustong manood ng larong Grand Tournament, kundi pati na rin ang mga turista mula sa ibang mga lungsod mula sa buong East China Sea Economic Circle ay pumupunta para manood ng laro. Sa gabi, ang Tianhai City ay nagiging lubhang masigla, lalo na kung saan may pagkain at alak. Nakatakas ka, tama. Tinanong ni Tang Wulan si Xu Lizi, na nakaupo sa tapat niya at nagpipista. Sa hapon, si Tang Wulan ay nakatanggap ng isang soul guide message mula kay Xu Lizi at hiniling sa kanya na lumabas para sa hapunan. Agad na tinanggap ni Tang Wulan ang appointment. Bilang isang resulta, nang makita niya ang taong ito, siya ay mukhang palihim, tila palihim na lumabas. Well, ang tofu fish na ito ay masarap. Ang manipis na waxy ay malambot at makinis, at ito ay partikular na mabango. Ito ay masarap. Tang Wulan, maaari mo talagang kainin ito. Habang kumakain siya, bumantong hininga ang maliit na taong grasa na si Xu Lizi. Bagamat si Tang Wulan ay hindi taga Tianhai City, ang seafood sa Tianhai City ay walang pinagkaiba sa Donghai City. Lumaki siya sa tabi ng dagat simula pa noong bata pa siya. Paanong hindi niya alam kung ano ang masarap? Bakit hindi mo ito kinakain? Tanong ni Xu Lizi kay Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at sinabing, kung kakain ako, hindi mo makukuha ang sa iyo. Ang hindi niya sinabi ay hindi mura ang mga seafoods na ito,
at kung siya mismo ang kakain nito, masakit talaga. Hilingin lang kay Shu Lizzie na kainin ito. Sinabi ni Shu Lizzie, kumain, kumain. Nakakatuwang kumain ng magkasama. Ikaw ang nangunguna sa daan at tinatrato kita. Anyway, hindi ka taga Tianhaicheng at hindi ka landlord, tama? Tumawa si Tang Wulan at sinabing, talagang hinayaan mo akong kumain. Sigurado ka bang gusto mong magpagamot? Masarap akong kumain. Kumaway ng malaking kamay si Shu Lizzie, maaari kang gumastos ng maraming pera para kumain, halika, sabay tayong kumain. Masarap kumain. Okay. Boss, bigyan mo kami ng salt grilled bluefin tuna. Direktang ipinatawag ni Tang Wulan ang amo at nagsimulang mag-order. Nag-alinlangan sandali ang amo, at sinabing, may kasama ka pa ba? Umiling si Tang Wulan. Sinabi ng amo, alam mo ba kung gaano kalaki ang bluefin tuna? Sinabi ni Tang Wulan, syempre alam ko na aabutin ito ng higit sa 100 cat thighs. Dapat mong ihanda ito ng mabilis. Matagal bago mag-bake. Una, 50 raw sea urchin, pagkatapos ay 2 inihaw na ulo ng isda, at pagkatapos ay nag-order siya ng maraming sunod-sunod na pagkain. Walang pakialam si Shu Lizzie, pumalakpak ang kanyang mga kamay bilang palakpakan. At pagkatapos, ang buong restaurant ay nagsimulang pumasok sa ritmo ni Tang Wulan at Shu Lizzie. Si Shu Lizzie ay hindi kumain ng kasing bilis ni Tang Wulan, ngunit ang taong ito ay mas mahusay kaysa makakain sa lahat ng oras. Kung tutusin, lahat sila ay mga teenager. Sa ugali ng binatilyo, kung titignan ang tamis ng pagkain ng isa't isa, tataas ang kanilang gana sa kanila, at mayroon pa silang konting paghahambing. Dala ang mga plato ng masasarap na seafood sa mesa, nagsimulang magpista ang dalawa sa kanilang mga pisngi. Ang pangalan ni Tang Wulan para sa pagkain ng mga kalakal ay Megatron is China si lamang, ngunit ito ang unang pagkakataon na nabunyag ang Haicheng. Ilang saglit lang, nakatambak na parang bundok ang sarili nilang mesa, pati na rin ang side table, lahat ng klase ng seafood shells at plates. Nakakamangha ka. First time kong makakita ng makakasama kong kumain. Ang sarap ng pagkain. Tumingin si Shu Lizzie kay Tang Wulan ng may paghanga at nagbigay ng thumbs up. Humalaklak si Tang Wulan at sinabing, first time ko ring makatagpo ng taong kasing dami kong makakain. Comfortable ang seafood at mataas sa protina. Tara, sige, subukan mo ito. Napakasarap ng sea urchin na ito, hindi lang matamis may amoy rosas din ito. At saka, magbabago ang lasa basta umalis ka sa dagat ng 2 oras. Kaya lang makakain tayo sa tabing dagat. Wow, ang sarap talaga. Unti-unti, naramdaman ni Shu Lizzie na hindi na siya makakain. Bilog na ang tiyan niya at nakasandal lang siya sa likod ng upuan. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang bilis ng pagkain ni Tang Wulan ay hindi bumagal, at ang kanyang tiyan ay tila hindi nagbabago. Parang wala pa akong nakakain kanina. Ako, hindi ko na kaya. You are so amazing, I took it. Just take this appetite, and I call you elder brother in the future. Tinapik ni Shu Lizzie ang kanyang tiyan, humihingal, na may mukha ng kasiyahan at mukha. Namangha. Okay. Dito ka na. Sa sandaling ito, isang medyo pamilyar at malinaw na boses ang tumunog. Tumangala si Tang Wulan habang kumakain, nakita lamang ang isang galit na Ye Xinglan na pumasok mula sa labas, dumiretso kay Shu Lizzie at dumaan. Huwag mo akong hawakan, Ate Xinglan, alam kong mali ako. Pero ang sarap talaga ng pagkain ko. Huwag mo akong patulan. Kumakain ako ng sobra, kapag sinaktan mo ako, iluluwa ko yan. Sayang lang yan. Ang sarap. Gusto mo bang umupo at kumain? Si Ye Xinglan ay talagang galit at nakakatawa. Masyadong matako ang lalaking ito. Gayunpaman, nang lingunin niya ang mesa, natigilan din siya. Ito ba ay para sa isang kumpanya? Ang mga plato, mangkok, at iba't ibang mga scrap ng pagkain ay nasa lahat ng dako, at ang 2 malalaking bilog na mesa ay puno. Sa tapat ni Shu Lizzie, kinakagat pa rin ng lalaki ang mga paa ng alimango. Ang kanyang mga galaw ay tinatawag na kahusayan. Sa isang kagat sa magkabilang panig, isang pahinga, at pagkatapos ay isang piraso ng puting karne ng paa ng alimango ay piniga at kinakain sa isang kagat. Walang basura. Nang makita ang tamis ng kanyang pagkain, kahit si Ye Xinglan ay naramdaman na ang kanyang tiyan ay medyo nagugutom. Ikaw ba ang nangakit sa kanya para kumain? Nakabaligtad ang mga kilay ni Ye Xinglan. Siyempre naalala niyang nakita niya ang batang ito na kasing edad niya sa stadium ngayon. Napakagwapo ng bata lalo na't malaki ang mata. Napakaamo ng kanyang mga mata. Maaliwalas. Gayunpaman, malamang na sinubukan niyang tawagan si Shu Lizzie, tutal, sila ay mula sa Shrek Academy. Sabay tayong kakain. Hindi sumagot si Tang Wulan sa kanyang mga salita. Sa sandaling ito, narinig ko na lang na kumanta ang amo, narito na ang inihaw na bluefin tuna. Nang lumingon si Ye Xinglan, hindi niya maiwasang makaramdam ng dilat na pupil. Ito ay masyadong malaki. Gaano kalaki ang isda ng higit sa 100 cat thighs? Ito ay higit sa 1 metro ang haba at napakalakas. May makapal na sea salt sa labas, parang burol sa kabuuan.
Tinulak ng isang kariton na hindi gaanong mas maliit sa lugar ng mesa, lumapit siya sa hapag-kainan. Ngayon ang boss ay ganap na kumbinsido na ang dalawang merienda na ito ay makakain ng susunod na bluefin tuna, at ang kanilang nakaraang pagiging epektibo ng labanan ay ganap na napatunayan ito. Ngumiti ang amo at sinabing, "Teka lang, kukuha ako ng mabigat na martilyo at dudurog ito para makakain mo. Ang aking inihaw na tuna ay talagang pinakamasarap sa Tien Haicheng." Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, "Huwag kang mag-abala, hayaan mo akong gawin ito." Habang nagsasalita, tumayo siya at lumapit sa napakalaking inihaw na tuna. Pag-ihaw ng asin upang matiyak ang pagiging bago ng isda, ang asin ay dapat na napakakapal. Ayon sa dami ng bluefin tuna, ang asin ay dapat na hindi bababa sa kalahating metro ang kapal, kung hindi, hindi ito magtatagal. Ngayon ay medyo madilim na ang langit sa labas. Ito ay tumatagal ng ilang sandali para sa mga matatanda na tamaan ng asin na may kapal na 100 metro na may mabigat na martilyo ng ilang sandali. Ngunit para kay Tang Wulan, ito ay wala. Sa isang kislap ng liwanag sa kamay, ang 1,000 forging heavy silver hammer ay nahulog na sa palad, pinisil at nadurog. Bang! Sa muffled sound, biglang nag-crack ang top salt bar. Pagkatapos ay mayroong dalawa pang pop, at ang itaas na layer ng asin ay ganap na basag. Inalis ni Tang Wulan ang mabigat na pilak na martilyo at hinayla ito gamit ang dalawang kamay, at ipinakita ang malambot at puting isda sa loob. Biglang tumama sa kanyang mukha ang isang malakas na bango ng sariwang halimuyak. Tumayo din si Shu Lizzie, tinitigan ang inihaw na bluefin tuna na may dilat na mga mata, na parang gusto niyang lunukan lahat sa isang kagat. Ikaw, bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganoon pa ring magandang bagay? Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako makakain nito? Hindi, lalabas ako saglit. Huwag mong tapusin ang lahat ng ito. Babalik ako at kakain. Sa sinabi nito, ang maliit na matabang lalaki ay gumawa ng isang pagsuray na hakbang at lumabas. Mahusay na kumuha si Tang Wulan ng isang malaking malinis na plato, pinunasan ang makapal na isda gamit ang kanyang dining knife, at isang malaking piraso ng puting malambot na isda ang tumalon sa plato. Gusto na lang niyang umupo at kumain, pero bigla niyang napagtanto na may babae pa pala sa harapan niya. Sanay na siyang mag-alaga kay Nair mula pa noong bata pa siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at iniabot ang plato at sinabing, "Bakit?" Sa katunayan, nang tingnan ni Ye Xinglan ang lahat ng kanyang ginawa noon, ang kanyang mga mata ay medyo tirik na. Alam niya sa unang pagkakataon na makakakain pa siya ng ganoon kalaking isda, at makakain pa rin siya ng ganito. Siya ay isang 10 taong gulang na bata, kahit na ang kanyang pagkatao ay mas kalmado kaysa sa kanyang mga K-barkada, siya pa ang pinakamagaling sa kanyang mga K-barkada, ngunit ang tukso ng pagkain ay napakalaki pa rin. Oo, mabuti. Hindi nagatubili si Ye Xinglan, kinuha ang plato, nakakita ng malinis na tinidor sa gilid, at umupo sa pwesto ni Shu Lizzie bago kumain. Ngumiti si Tang Wulan, lumakad papunta sa posisyon ng ulo ng isda, hinayla ang bloke ng asin doon, inilantad ang malaking ulo ng isda, ipinasok ang kutsilyo sa ulo ng isda, gumawa ng isang bilog, isang piraso ng malambot na karne na may laki ng palad ay tumalon, at naroon iyon. Ang pangalawang plato sa kanyang kamay. Inabot pa rin ito kay Ye Xinglan, "Tikman mo ito ang asensya ng isdang ito." Ang bluefin tuna ay isang malalim na isda sa dagat, at ang isda ay naglalaman ng maraming isinglass. Ang piraso ng isda na mukha ng karne ay naglalaman ng pinakamaraming isdang baso. Ito ang pinakamasarap kapag pinagsama sa malambot na karne. Pagkatapos magsalita, inilapag niya ang plato, naghanap ng isa pang plato, gumawa ng malaking piraso ng karne, at nagsimulang kainin ito. Ang ganitong uri ng walang prinsipyong pagkain ng inihaw na isda ay talagang kahanga-hanga. Napakasarap ng lasa, naisip ni Ye Xinglan sa kanyang sarili, lalo na pagkatapos kumain ng karne ng mukha ng isda, lalo siyang hinangaan sa kanyang puso, sumilip kay Tang Wulan, iniisip sa kanyang puso, ang taong ito, kung wala siyang gagawin, magnanakaw siya kung siya ay mali. Ingat ka. Gayunpaman, ang isda ay talagang masarap, kaya mag-ingat pagkatapos mong matapos ito. Dahil dito, ang lalaki at ang babae ay nahirapang kumain. Ang tanging bagay na medyo hindi nasisiyahan kay Ye Xinglan ay ang lalaking iyon ay hindi man lang tumitingin sa kanya mula simula hanggang katapusan, at kumain lang ng espesyal doon. Noong una ay inakala niya na sapat na si Shu Lizzie para kumain ng mga kalakal, ngunit ang lalaking ito ay mas magaling pa kay Shu Lizzie. Masasabing edible horror ito. Isang malaking halaga ng isda ang pumasok sa kanyang tiyan, at wala man lang siyang reaksyon, at ang bilis niyang kumain ay pabilis ng pabilis. Habang kumakain si Ye Xinglan, ang taong ito ay talagang isang halimaw sa mga tuntunin ng gana. Gayunpaman, ang isda na ito ay talagang masarap. Ang alat ng sea salt ay hindi masyadong tumagos sa isda, ngunit ito ay nagpapanatili ng gravy ng isda, na napakasarap. Lalo na ang karne na mukha ng isda na ibinigay sa kanya ni Tang Wulan, ang malambot na karne at ang malambot at mabangong gum, tiyak na ito ang pinakamagandang kinain niya sa kanyang buhay. Nang bumalik si Shu Lizzie, wala na ang kalahati ng isda, tumili siya, at agad na sumali sa hukbo ng kumakain.
Iniwan siya ni Tang Wulan ng isa pang piraso ng karneng mukha ng isda, at ang maliit na taong mataba na kumain ng kanyang bibig ay puno ng langis, na isang kasiyahan. Sa gulat na tingin ng may-ari ng restaurant, kinain ng tatlong maliliit na lalaki ang lahat ng higit sa 100 cut ties ng isda. Ang orihinal na lamig at pagmamataas ni Ye Xinglan ay ganap na naglaho, at sumandal siya sa upuan sa hindi maisip na paraan. Pakiramdam niya ay ipinanganak na siya. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kabusog, parang dudurog ang tiyan ko kapag gumagalaw ako. Hoy, ano ang pangalan mo? Tanong ni Ye Xinglan kay Tang Wulan. Tang Wulan. Siya ang pinakamaraming kumakain, ngunit siya ang pinakakalmado. Katumbas ito ng kanyang karaniwang gana, maliban sa kumakain siya ng maraming protina ngayon. Paano ka makakain ng marami? Hindi ka ba nagpapanik? Kaina-hinalang tanong ni Ye Xinglan. Nakangiting sabi ni Tang Wulan, sabihin sa iyo ang isang sekreto. Sa totoo lang, may dragon na naninirahan sa aking tiyan, at kinakain ito ang lahat. Ito ay kalahating totoo, ngunit sina Ye Xinglan at Shu Lizhi ay natigilan. May dragon. Paano ka nakatira? Tanong ni Shu Lizhi. Nagkibit-balikat si Tang Wulan, paano ko malalaman na pinanganak ako nito? Kaya naman, nakakain ako nito lalo na. Nakakamangha na makita ka sa laro ngayon. Nanalo ka ng hindi malinaw. Biglang naging proud si Shu Lizhi nang marinig niya ang mga salitang, ibig sabihin, si Shrek ay palaging isang walang talo na pag-iral. Isang pagbabantay ang sumilay sa mga mata ni Ye Xinglan. Sinipa niya si Shu Lizhi sa ilalim ng mesa at sinabi kay Tang Wulan, aalis na kami. Bayaran mo ang bill. Ipapagamot kita. Si Shu Lizhi ay mukhang napakamatuwid. Sumulyap si Ye Xinglan sa kanya, mayaman ka ba? Napapanganga si Shu Lizhi, bakit ko nakalimutan ang tungkol dito? Natahimik si Tang Wulan saglit, mas maaasahan kaya siya. Kung alam ko lang, hindi ako kakain ng marami. Ano ang iyong ekspresyon? Tiningnan ni Ye Xinglan ang matigas na ekspresyon ni Tang Wulan, at biglang binuksan ang kanyang mga mata. Alam mo ba, karangalan mong hilingin sa iyo na imbitahan kami sa hapunan. Natigilan si Tang Wulan, tumingin kay Ye Xinglan, tumanggo siya, at sinabing, oo. Isang malaking karangalan. Umupo ka muna, at aayusin ko ang account. Pagkatapos niyang magsalita ay tumayo siya at lumabas. Ang lugar kung saan sila kumakain ay nasa loob ng bulwagan, at kailangan nilang lumiko sa isang kanto nang makarating sila sa counter. Nang makitang papaalis na si Tang Wulan, itinaas ni Ye Xinglan ang kanyang kamay at malakas na kinatok ang ulo ni Shu Lizhi, pumunta ka para sa akin. Tingnan ko kung paano ako babalik para linisin ka. Sinabi ni Shu Lizhi na may masamang tingin, Sister Xinglan, nagkamali ako. Pero, hindi mo ba naisip na napakasaya mong kumakain? Magsaya ka lang, kaya bakit mo ako susuntukan ulit? Malamig na sumangot si Ye Xinglan, at sinabing, kami ay taga-Shrek. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong saktan kami. Sa palagay ko ay hindi mabuting tao ang alak na ito ng Tang Wulan. Marahil ay may anumang layunin, ito ay sadyang lumalapit sa atin. Napakurap si Shu Lizhi at sinabing, hindi, noong una siyang nakilala, binigyan niya ako ng tuyong isda. Ni hindi niya alam na kabilang ako sa aming kolehiyo. Napakunot ng noo si Ye Xinglan, paano ka nakakasigurado na hindi niya alam? Sa palagay ko marahil ay sinadya siyang lapitan ka mula sa Sky Sea Alliance, at kanina pa siya nakatitig sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, tiyak na babalik siya mamaya. Humanap ng paraan para makalapit sa atin. Lumingon si Shu Lizhi sa direksyon kung saan umalis si Tang Wulan kanina, oy, bakit hindi siya bumabalik? Si Ye Xinglan ay may pagkadismaya na sinabi, siguro sapat na ang pagpunta sa banyo. Pagkatapos ng isa pang quarter ng isang oras, hindi pa rin bumabalik si Tang Wulan. Ang tagal pumunta sa banyo. Kumakain ka ba ng marami at marami ka bang hinihila? Ungol ni Shu Lizhi. Pumunta ka at hanapin siya. Medyo hindi rin mapalagay si Ye Xinglan. Siya ay hindi dahil sa anumang bagay. Dati niyang pinabayaran si Tang Wulan dahil sa kanyang lakas. Ang pinakamahalagang dahilan ay hindi rin siya nagdala ng pera. Sa koponan ng Shrek Academy, walang pagkakataon na gumastos ng pera. Pumunta si Shu Lizhi at bumalik. Hindi. Ate Xinglan, parang wala na siya. Baka dahil sa masamang ugali mo, at umalis siya pagkatapos isara ang bill. Sabi ko, hindi siya yung tipong gustong lumapit sa atin. Sinabi ni Ye Xinglan, ito ay tinatawag na gustong mahuli, hindi mo ba naiintindihan? Fair na rin. Dahil doon, tumayo siya at naglakad palabas kasama si Shu Lizhi. Dalawang bata, teka, hindi ba dapat bayaran mo muna ang bayarin? Hinabol ito ng amo at hinaranggan silang dalawa. Sa daan pabalik sa hotel, si Tang Wulan ay nasa mabuting kalagayan. Ang nakakapreskong simoy ng dagat ay umiihip sa kanyang mukha, hindi masabi na komportable. Bill, pakiusap. Sinabi noon ni Shu Lizhi na gusto niya itong gamutin, inutusan lang niya iyon, at hindi sila tumutol. Hindi mura ang pagkain na ito. Kulang pa kaya ng pera ang Shrek Academy nila. Ang labis na ikinagagalit ni Tang Wulan ay ang hitsura ni Ye Xinglan na laging sinasamantala niya sila. Kumakain daw sila ng mag-isa, o nagbibigay ng limos.
Kung ito ang kaso, dapat mong bayaran ito sa iyong sarili, upang hindi mo na kailangang gumastos ng iyong sariling pera, at kailangan mo pa ring tumingin sa mga mata ng iba. Sa makatuwid, umalis siya nang walang pag-aalinlangan sa oras na iyon. Mababa ang tingin sa kanya ng mga nangungunang mag-aaral ng Shrek Academy, kaya bakit mag-abala na ilagay ang kanyang mainit na mukha sa kanyang puwet? Dahil ayaw nilang makipagkita sa isa't isa, dapat na ang bawat isa ay panatilihin ang kanilang distansya. Siyempre, may bottom line pa rin siya, ang pagbili ng ikatlong bahagi ng bayarin ay katumbas ng pagbabayad sa sarili. Talagang masarap na pagkain ngayon. Pagbalik niya sa hotel, nagsimulang magnilay si Tang Wulan. Sa kanyang soul communicator, ang orihinal na numero ni Shu Lizzie ay nakatakda ring tumanggi na tanggapin. I-save ang problema, tulad ng kung hindi mo pa nakikilala. Sa katunayan, siya mismo ay hindi naramdaman na ang mapanghamak na mga mata ni Ye Xinglan ay pumukaw sa kanyang panloob na pagmamataas. Kinabukasan. Madaling araw, si Tang Wulan ang unang tumakbo palabas ng silid at pumunta sa Blacksmiths Association para makipagkita. Unang ginanap ang Forging Masters Competition. Pagkatapos niyang matapos ang kompetisyon dito, maaari na siyang pumunta sa individual competition, at panghuli ang team competition sa hapon, parang nagmamadali. Kaya naman, pagkatapos linangin ang Purple Extreme Magic Eye sa umaga, mabilis kong nahanap si Master Sen Yu pagkatapos mag-almusal. Naglakad si Sen Yu sa harap na may badge ng ika-6 na antas na panday sa kanyang dibdib, at sumunod ang iba pang panday sa likod. Nasa dulo sina Tang Wulan at Mushi dahil sa kanilang murang edad. Senior sister, kailangan ko bang dalhin ang forge badge? Tanong ni Tang Wulan kay Mushi sa mahinang boses. Isinuot ni Mushi ang pangalawang klaseng blacksmith badge na may asul na background at puting bituin sa kanyang dibdib, at ang dalawang puting bituin dito ay napakakapansin-pansin. Sa ikatlong antas, magbabago ang kulay ng badge, magiging dilaw na bituin na may kulay kahel na background. Siyempre, ang pagtatabing ng martilyo na kumakatawan sa forge ay hindi nagbabago. Ngayon ang blacksmith badge ni Tang Wulan ay isang dilaw na bituin sa isang orange na background, na may 4 na bituin. Ay, oo. Partikular na hiniling sa akin ni tatay na sabihin sa iyo na huwag magdala ng mga badge, at subukang itago ang iyong pagkakakilanlan bilang isang level 4 blacksmith. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang gawain mo sa pagkakataong ito ay ang manalo sa isa sa nangungunang 3 at makakuha ng isang lugar para makapasok sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Hininaan ni Mushi ang kanyang boses at sinabi kay Tang Wulan. Sister Mushi, nag-aalala ka pa rin ba sa dami ng mga lugar? Babalik tayo para lumahok sa Forging Master Competition sa Shrek City. Si Jing Tianlin, na naglalakad sa harapan nila, ay tumalikod at nakangiting sinabing iniisip si Mushi. Tiningnan niya si Mushi nang may maamong mga mata, ang kanyang karaniwang pagmamataas ay tila nawala sa sandaling ito, at ang ngiti sa kanyang mukha ay tila medyo nakakabigay puri. Sinabi ni Mushi, well, okay. Halika, kapatid. Ang guro ni Jing Tianlin ay isa pang Saint Crafter ng East China Sea Forging Master Association. Ang isang iyon ay nasa level 7, at ang kanyang lakas ay bahagyang mas mahina kaysa kay President Mu Chen. Siya si Dong Hai, pangalawang pangulo ng Blacksmiths Association. Si Jing Tianlin ay napakatalino kaya itinuro din siya ni Mu Chen, kaya tinawag siyang senior ni Mushi. Ngumiti si Jing Tianlin at ibinaling kay Tang Wulan ang kanyang mga mata, bakit mo inilabas ang isang maliit na lalaki sa pagkakataong ito? Ito ba ay upang makilala ang mundo? Ngunit, sa kanyang edad, maaari ba siyang gumamit ng forging hammer? Lihim na naninirang puri si Tang Wulan sa kanyang puso, kung gusto mong ianggat ang iyong sarili, hindi mo na ako kailangang hamakin. Pero hindi siya umimik. Kung tutuusin, masama ang pakikitungo sa kanya ng Blacksmiths Association, at ayaw niyang magdulot ng gulo sa guro. Ngunit huminto ng kaunti si Mushi. Huwag isipin na karaniwan niyang inaapi si Tang Wulan, ngunit si Tang Wulan ay ang tanging personal na alagad ng kanyang ama. Ngumuso siya at sinabing, Kuya, kinu-question mo ba ang desisyon ng tatay ko? Si Wu, si Lin lang ang personal na alagad ng tatay ko. Bakit hindi niya magamit ang forging martilyo? Natigilan si Jing Tianlin. Talagang hindi niya alam na si Tang Wulan ay disipulo ni Mu Chen. Sa kanyang pagkagulat, bakas ng selos ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Pangulong Mu Chen ay ang pinakamataas na antas ng figure sa mundo ng mga Forging Master sa buong kontinente, at mayroon lamang 12 Master Forging Master sa antas ng Sage sa buong kontinente, at ang ilan sa kanila ay nakatago sa mundo. Mayroon lamang 4 na santo sa ika-8 antas. Pinasaya niya si Mushi hindi lamang dahil gusto niya ito, ngunit higit sa lahat, pinahahalagahan niya ang posisyon ni Mu Chen sa mundo ng mga panday. Ang kanyang guro ay isang banal na manggagawa. Kung idaragdag mo ang tulong ni Pangulong Mu Chen, maaari siyang maging isang banal na manggagawa sa hinaharap. Ang pakikipagtalik ay lubos na mapapabuti. Ngunit hindi niya inaasahan na ang batang lalaki na mukhang mga 10 taong gulang lamang sa kanyang harapan ay magiging isang personal na disipulo ni Pangulong Mu Chen na hindi kailanman nakatanggap ng inapo sa loob ng maraming taon. Naisip niya na ang manto ni Mu Chen ay ipapasa lamang kay Mushi. Hindi ko makita. Malaking tao ito. Kailangan kong lingunin at tingnan kung ano ang ginawa mo sa Junior Division.
Bahagyang tumagilid ang bibig ni Jing Tianlin, at tila ngumiti siya, ngunit halatang medyo masama ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Tang Wulan. Bakit ganito ang lalaking ito? Si Tang Wulan ay nasa kawalan din, na parang hindi niya sinaktan siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit lagi siyang pinuprotektahan ng guro, at ang gawain ng pagkonekta sa Forge ay mula sa isang espesyal na channel. Mukhang marami talaga ang naiinggit sa ganitong klase. Kung nais mong malutas ang problemang ito, kailangan mo lamang na patuloy na lumakas. Matapos maging malakas sa isang tiyak na lawak, paano mo mapapahalagahan kung ang iba ay nagseselos? Ang lugar ng kompetisyon ng Forge ay nasa gym din malapit sa Tianhai Stadium. Pagkapasok niya sa pinto, nabuhayan si Tang Wulan. Sa pagtingin sa paligid, may daan-daang forging table sa gymnasium na ginawa, at lahat sila ay tila ang pinaka-advanced na forging table, na halatang mas mahusay kaysa sa mga ginagamit ko sa studio. Ang antas ng forging table na ito ay tinitingnan lamang ng asosasyon. Pumasa. Bagamat walang maraming malalakas na manlalaro sa Sky Sea Alliance, ito ay napakalakas sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal. Walang masyadong manunood sa stand ng stadium. Sa mata ng mga ordinaryong tao, hindi nila gaanong pinapansin ang panday. Pagkatapos ng lahat, ang pinakakaakit-akit na bagay ay ang Soul Master Fighting, at muli ito ay dapat na mecha manufacturing. Ang panday ay isang nakakainip na bagay, na kung saan ay ang hindi malay na pangunawa ng maraming tao. Sa rostrum, maraming tagaloob mula sa industriya ng forging ang dumating upang panuurin ang seremonya. Si Mu Chen ay may hiwalay na posisyon at hindi dumating. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Ngunit gusto kong pumunta sa rostrum kasama ang mga peking nasa antas man lang ng 5 pataas. Malinaw nang sinabi ni Master Senyu ang tungkol sa forging competition. Ang unang round ay upang pinuhin ang 100 forging, gawin mo lang ang iyong sarili ng maayos. Bilang pang-apat na antas na panday, natural na walang pressure si Tang Wulan. Ang junior group ang unang magdaraos ng kompetisyon, at ang oras na ginugol sa paglilinis ng 100 na pagsasanay ay magiging mas kaunti. Gayunpaman, nang ang mga bihirang metal ay inihatid sa forging table, siya ay nabigla pa rin. Ito ay naging isang uri ng bihirang metal na pamilyar sa kanya kamakailan, at ito rin ay ginawa niya noong siya ay na-promote sa ika-4 na antas na panday, asul na buntis na tanso. Kabilang sa mga bihirang metal, ito ay tiyak na isa sa pinakamahirap na magpanday ng mga bihirang metal. Kompetisyon lang ito para sa junior group. Ang mga kalahok sa junior division ay nagbibigay pansin. Ang layunin mo ay makumplito ang 100 na pagsasanay at pagpipino. Kung hindi mo ito makumplito, ikaw ay direktang matatanggal. Sa mga nakakumpleto, ang pinakamahusay ay pipiliin para sa susunod na round. Sa Sky Sea League Grand Tournament, anuman ang kompetisyon nito, ang grupong nasa hustong gulang ay dapat ang pinaka-nababahala, dahil ito ang pinakatalino. Sa makatuwid, ang mga kompetisyon ng junior group ay medyo simple, ngunit ganap na patas. Oo. 100 asul na buntis na tanso na huwad, ito ay direktang mag-aalis ng isang malaking bilang ng mga tao. Kung pipiliin mo pa rin ang mga outstanding, mas maraming tao ang matatanggal. Ilang tao ang maaaring sumali sa susunod na round. Sinulyapan ni Tang Wulan si Mushi sa forging platform sa tabi ng pinto. Sumimangot si Mushi, ngunit napakalmado ng kanyang mukha. Na-take na niya ang 1,000 fortunes, at mayroon siyang tiyak na pagkakataon na makumplito ito, hindi mahirap para sa kanya na magkaroon ng 100 forged blue pregnancy bronze. Pagsisimula ng laro. Sa pamamagitan ng isang anunsyo sa rostrum, ang mga junior forger sa junior group ay naglabas ng kanilang forging hammers at nagsimulang magpanday. Kung hindi dahil sa panahon, maaaring kumpletuhin ni Tang Wulan ang paglilinis gamit lamang ang 1,000 huwad na martilyo ng tungsten steel, ngunit hindi niya ito magagawa ngayon. Natapos na niya ang kompetisyon dito, at kailangan niyang pumunta sa Soul Master Individual Competition para mag-sign up sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, ang kanyang itinaas ay ang Qiang Forging Immersion Hammer. Bahagyang itap ang asul na buntis na tanso gamit ang kaliwang kamay na martilyo at gumawa ng 3 malulutong na beep. Sa susunod na iglap, ang kanyang kanang martilyo ay itinaas at diretsyong tinamaan. Bang! Isang malakas na ingay ang umalingaw sa stadium. Walang duda na si Tang Wulan ang unang gumawa nito. Si Mushi sa tabi niya ay walang iniisip, ang freak na ito ay may kakayahang madaling makilala ang asul na buntis na tanso. Ngunit sa rostrum, ang isang pulutong ng mga huwad na pinuno na nanunood ng seremonya ay hindi napigil ang sumimangot. Ang bata ay isang bata. Hindi mo ba naiintindihan na ang blue pregnant copper forging ay nangangailangan ng sapat na pagmamasid? Hindi ko alam kung aling pamilya ang nagturo nito. Nakasimangot ang isang silver-haired pero energetic old man. Oo. Pakikinig sa paggalaw, ang lakas ay hindi maliit, ngunit ito ay walang ingat. Gayunpaman, ito ay naiintindihan sa isang batang edad. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nakita ng mga taong ito na si Tang Wulan ay nagsimulang gumawa ng mga kambal na martilyo doon.
Sa sandaling pumasok si Tang Wulan sa forging state, malilimutan niya ang lahat sa labas at magko-concentrate sa kanyang forging. Kaya naman, hindi niya namalayan na nang magsimula na ang mabagyong pagpanday sa kanyang tagiliran, hindi pa nagsisimula ang iba pang mga kabataang manloloko sa tabi niya. Ang mukha ni Mushi ay naging mahirap tingnan, ang taong ito. Hindi magandang pagpipilian ang maging katabi niya. Ang bawat forging master ay may sariling forging rhythm, at kapag naapektuhan ng ritmo, ito ay maaabala. Sa makatuwid, ang pag-forging ng 100 tao sa parehong oras, ito ay orihinal na isang pagsubok para sa kanila. Naistorbo si Mushi, kaya bakit hindi ang ibang mga teenager sa tabi niya? Masyadong mabilis na inindayog ni Tang Wulan ang kanyang mga martilyo. Ang bawat martilyo ay mas mabigat kaysa sa 1,000 milya, at ito ay pumutok sa asul na buntis na tanso. Huminto lang si Mushi, at umupong naka-cross-legged sa lugar para pakalmayan ang kanyang isip. May limitasyon sa oras para sa forging competition, ngunit alam niya na kung si Tang Wulan ay 100 forging lang, ang bilis ay magiging napakabilis. Dahil madaling maapektuhan siya, hihintayin ko na lang na matapos niya ang pagpapanday. Siya ay may ganoong katahimikan, ngunit hindi ibig sabihin na ang ibang mga teenager na nasa pagitan ng edad na 10 hanggang 15 ay mayroon din ito. Ang ilang mga kabataan ay hindi napigilan ang kanilang isipan at nagsimulang magpanday. Naapektuhan ng ritmo ni Tang Wulan, hindi nagtagal ay lumitaw ang mga problema sa kanyang panday. End of this chapter.